Ako si Marvin. Lumaki ako sa probinsya ng Antique, kung saan ang pinakakilalang libangan ng mga matatanda ay sabong. Dati po ewan ko lang ngayon. Bata pa lamang ako, sanay na akong samahan si Lolo sa may sabungan tuwing linggo. Si Lolo Ben ay tatay ng nanay ko. Kilala siya sa aming baryo bilang isa sa pinakamasugid na sabungero. Hindi siya mayaman pero dahil sa panabong, marami siyang kaibigan, kakilala at nakukuha pang ipagyabang sa inuman tuwing gabi. At halos buwan-buwan, meron siyang bagong alagang manok. May mga manok na galing sa kaibigan, may mga nabili niya sa ibang baryo at meron ding pinamimigay lang sa kanya. Kapalit ng utang o pasalubong. Pero sa lahat ng mga manok na nakita ko, may isang hindi ko makakalimutan. Taong 1997, kabuwanan yun ng Oktubre, Biyernes ng hapon. Habang naglalaro ako sa may bakuran, dumating si Lolo galing sa bayan. Kaagad ako lumapit sa kanya at nagmano. Pawis na pawis siya at may bitbit siyang isang supot na may lamang feeds at isang maliit na kulungan. Sa loob noon ay may manok na tila ordinaryo lang sa unang tingin. Pero kakaiba ang anyo nito. Maitim ang balahibo nito at para bang kinulayan ng uling. Matalas sa mga mata, pulang-pula ang balakang at parang sobrang tikas kumpara sa ibang manok ni Lolo. Ang tapang naman ng manok mo, Lo. Binili mo? Hindi ko ito binili, Marvin. Galing ito sa kaibigan ko sa kabilang baryo. Yun ang sabi ni Lolo habang nilalabas ang kanyang manok. Maganda raw to. Sa 4 na laban, puro panalo. Malas lang at namatay yung huli niyang kalaban bago pa sila nagtagpo ulit. Lolo, ibig sabihin, nakapatay na siya ng tao. Biro ko lang yun. Pero sinamaan ako ng tingin ni Lolo. Manok lang ito, apo. Huwag mong gawing biro. Tugon niya. Sabay nilagay ang manok sa hawla sa may gilid ng bahay. Kinagabihan, matapos naming maghapunan ng Lolo, ay agad akong natulog sa kwarto ko. Mga bandang 12:00, bigla ako nagising dahil nakarinig ako ng parang may kumakalusko sa labas. Kinuha ko ang maliit na flashlight ko at sumilip sa bintana. Doon ko nakita ang bagong manok ni Lolo. Pero may kakaiba. Napansin ko naglalakad ito sa gitna ng bakura na walang ulo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kinusot ko ang mga mata ko at bahagyang inilusot pa ang flashlight sa bintana para mas malinaw kong makita ang paligid sa labas. At nang tamaan ng ilaw ang manok ni Lolo, nakita kong kumpleto. May ulo. Tila normal. Huminga ako ng malalim. Siguro antok lang to. Bulong ko sa sarili ko at bumalik sa higaan. Pero hindi ako kaagad nakatulog. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang kaba ang nagsimulang kumurot sa dibdib ko. Lumipas ang ilang araw. Naulit-ulit ang ganoong eksena. Hating gabi na naman, nagising ako dahil nakarinig ako ng kaluskos. Pagdunga ko sa bintana, nandoon muli ang bagong manok ni Lolo. Naglalakad at wala na namang ulo. Noong mga sandaling yon, hindi ako nagkamali ng tingin. Ilang segundo siyang walang ulo na parang multo. Normal ang paglalakad niya, pero wala talagang ulo. Halos mag-iisang minuto ko rin siyang tinignan. Ngunit nang mapalingon ito sa akin, bigla na lang siyang sa isang iglap nagkaroon ng ulo. Nagulat ako, hindi dahil sa biglaan niyang paglingon sa akin, kundi sa ginawa nitong pagtitig sa akin. Hindi ko alam kung namamalik mata pa rin ba ako, pero nakatitig talaga ang namumula niyang mga mata sa akin. Kaagad kong sinara noon ang bintana. Sa hindi malamang dahilan, pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ko na nasabi kay Lolo ang tungkol sa bagay na iyon sa isipin na baka pagalitan niya lang ako o baka guni-guni ko lang talaga ang mga nakita ko. Kinabukasan ng gabing yon ay dumating sa bahay ang kapitbahay naming si Mang Borloloy
Asawa niya si Aling Doray na 7 buwan ng buntis. Narinig ko pa nga ang pinag-uusapan nila. Ang sabi ng misis ko, may nakita siyang taong sumilip sa bintana namin kagabi. Ginising pa nga niya ako at naabutan ko ang isang nakatagilid na mukha ng isang lalaki. Pero noong lumapit ako sa bintana para silipin nawala siya bigla. Tapos nakita ko na lang sa labas yung manok mo. Halos mabilaukan ako ng tubig na iniinom ko nang marinig ko iyon. Napatingin ako kay Lolo pero tahimik lang siya habang nakikinig. Walang reaksyon ang mukha niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila, kaagad na umalis si Mang Borloloy. Nang sumunod na araw, wala na namang kakaibang nangyari. Hanggang sa hindi nagtagal, ay bigla na lang kumalat ang usap-usapan na may mga kababalagang nangyayari sa aming baryo. Maraming mga taga-baryo ang nagrereklamo na may mga alaga silang hayop na nawawala. May ilang bangkay din ng mga alagang hayop ang natatagpuan malapit sa bahay namin. Ngunit ang mas nakakatakot nga lang ay ang karumal-dumal na pagkamatay ng mga ito. Wakwak ang tiyan nila, pugot ang ulo at nawawala ang mga laman loob. Marami pa nga ang nakapagsabi na baka kako raw may kinalaman kami ni Lolo sa mga kababalaghang nangyayari sa baryo namin. Pero syempre inosente kami. Ano namang kinalaman namin sa mga bagay na yun? Hanggang isang gabi, pagkatapos namin maghapunan ni Lolo, lumabas ako sa bahay para magpahangin ng mapansin ang kulungan ng bagong manok ni Lolo. Bukas ang pinto ng kulungan. Lumapit ako sa katinapatan ng flashlight ang bakuran. Bala ko sanang hanapin at ibalik sa kulungan ang manok. Ngunit nang itinuto ko ang flashlight sa bakuran, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ang manok ni Lolo na naging tao. Naabutan ko pa na mula sa pagiging manok, nagpalit ito ng anyo na naging tao. Dahan-dahan siyang tumayo, lumaki ang katawan, humaba ang mga braso at unti-unting nagiging anino ng isang lalaking hubad na nangingitim ang balat. At nang mapalingon siya sa akin ay nakita ko ang mga mata niyang kasing pula ng mga nagbabagang uling. Sa isang iglap, mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin na para bang mabangis na hayop. "Lolo! Aswang! May aswang!" Iyon ang sigaw ko, sabay takbo pabalik ng bahay. Bumukas ang pinto at lumabas si Lolo, may hawak na bolo. "Layuan mo ang apo ko!" Bigla namang dumating si Lolo. Mabilis na hinabol ng bolo ni Lolo ang dati niyang manok na naging tao na aswang nga. Sa kanya ito sinubukang pagtatagain. Ngunit mabilis nitong naiwasan ang ginawang pag-atake ni Lolo. Ilang saglit pa ay nagsilabasan ng mga kapitbahay namin at tinulungan ng lolo ko. Pinagtulungan nilang patayin ang aswang. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa nitong makatakas. Ilang araw din noong hindi mapakali ang mga taga-baryo sa isipin na baka balikan kaming lahat ng aswang. Ngunit lumipas ang araw at linggo. Hindi na muling nagpakita pa ang aswang. Pero 2 linggo ang nakalipas. May isang karanasan na talaga namang nagbigay ng kilabot sa aming lahat. Sa gitna ng gabi kasi, sumigaw ang isa naming kabaryo. "Aswang! Aswang!" Paglabas namin ni Lolo sa bahay namin, nakita namin si Mang Gordo na nakikipaglaban sa aswang. Siyempre nagbayanihan na naman ang mga tao. Ngisi kami ni Lolo nakipagtulong din. At sa pagkakataon na yon, tuluyan na naming napatay ang aswang. Kitang-kita pa nga namin na mula sa patay na tao niyang katawan, bigla itong bumalik sa original niyang itsura na isang itim na manok. Kaya raw pala nila inatake si Mang Goryo dahil yung asawa nito ay nagbubuntis noong mga pagkakataon na yon. Mula noon, natuldukan na sa baryo namin ang kwento-kwento na aswang dahil kitang-kita naming lahat kung papaano namin ito pinatay.